Guys, another new release loan up na naman this year 2025, which is itong si Cash Connect Loan Up. So maybe nakita nyo na to or na-notice nyo na to lalo na sa StockMed feed nyo kasi nga nagpa-pop up yung mga promotional ads nila. Well, alam ko, nandito ka dahil gusto mong alamin ano bang meron sa loan up na ito bago mo siya subukan. Which is, don't worry, alam nyo naman kapag may mga ganitong mga bagong loan up, hindi ko lang siya basta-basta sinisilip guys, sinusubukan ko po mismo step by step. Ano nga ba talaga ang meron sa loan up na ito? Paano mag-apply? Ano yung mga requirements na hinihingi nila? Magkano yung loan offer nila at magkano yung interest rates nila? Kasi it seems like promising siya. Well, nakita ko yung ads niya dito sa aking Facebook feed and nakalagay dito Cash Connect Loan Up na downloadable daw sa App Store. Nakalagay dito. Pero nung tinignan ko naman sa App Store guys is wala siya. Anyways, alam ko napansin nyo yung logo dito sa right side niya, which is itong logo na ito is si Credit Cash. Which is isa po itong si Credit Cash before na na-raid na lending firm, no? Well, anyways, dahil bago siya or bagong palit siya ng pangalan, click ko yung install now dito at nag-direct po ako sa aking Google Play Store at downloadable pala siya dito. Meron siyang 4.7 ratings po dito. Medyo mataas ha. And release lang po siya this March 2025 lang. Sabi niya dito guys, under daw po siya kay Andromeda Lending Corporation, which is visit ko yung SEC registration niya po is hindi ko naman po makita at wala po siya doon sa SEC website. So, dapat talaga natin tong tutukan. Kasi yung mga ola nga, diba, na nasa SEC website, naliligwak pa at kailangan pa nating pagtuunan ng pansin. Ano pa kaya itong mga wala pa sa list of recorded online lending platform ng SEC? Kasi nasabi ko sa inyo, kapag may mga ganitong mga bago, no, good thing na nandito kayo para alamin itong bagong loan up na ito na si Cash Connect, no. Ako muna yung magtatry. Titingnan ko po muna kung okay ba siya utangan and tsaka nyo na siya itry. Kung magustuhan nyo po yung kanyang mga pa-loan offer or mga pa-interest rate and etc. Well, dinownload ko po yung app. So, here po, we need to confirm their permission statement. Ito po yung mga kailangan natin i-allow po like our app list, device, SMS, file, mobile phone, basic information. Baka kailangan pa yun, calendar, and etc. So, we need to allow this one kasi kapag hindi po, hindi natin ito mapuproceed or hindi ko mapapasok yung app. So, confirm ko lang to for me to proceed the application. And right after po, I need to input my mobile phone number here and then of course get the OTP, which is po ang nag-send sa akin ng code is itong si Loan Shop. So meron siyang kapangalan na feature ko na loan app before, so maybe ito din yun. Well, anyways, i-enter natin tong OTP and then sign in tayo. Then here po, I need to submit my personal information to get my quota. So click lang natin tong apply now and then here I need to provide the personal information including my province of residence, city of residence, residential address, postal code, educational level, marital status, number of children, living condition. So, fill upan lang po natin to and then continue po tayo. Next po is our work information na. So, dito po nagre-require sila nating profession. Tapos sa profession guys, ito po yung mga nare-require nila. So, nag-accept naman sila kahit student, unemployed, housewife, freelance, self-employed, and many more. So, pipili lang tayo ng isa dyan. So, kahit naman ano yung piliin natin dito, we need to provide pa din kung next na nare-require nila if how long you have been working here, monthly salary, or income. So, kapag po na-fill upan po natin ito, continue lang po tayo. So, here po is the emergency contact na. Nagre-require po sila ng 3 emergency contact po. And then, dito sa baba, kailangan din po natin magbigay ng ating email address. Well, anyways, ito ang contact information po pala is manually fill up. Hindi po siya magde-direct sa ating phone book list. So, kapag po na-fill upan natin at na-provide na po natin yung kailangan nila dito, next tayo. Here po, inaalam nila yung ating credit standing, kung meron na ba tayong overdue in the past month, maximum overdue, total borrowings in the past month, number of loans in the past month. So, nilagay ko lang no loan lang lahat dito kasi madedetect naman nila yan kung sakali man. Well, next po is the ID information na. Ito nga po pala yung mga IDs po na hinihingi or nare-require po nila. No? Pipili na lang po tayo ng isa dito. And kapag nakapagpili na po tayo, we need to take a photo of our ID as usual and then fill upan din po natin yung ating ID number, first name, last name, gender, and then after that, continue tayo and then magpuproceed tayo sa selfie verification, face identification. So, alam na natin to. Magsi-selfie lang tayo dito. And then next po is the bank information. So, meron po silang dalawang choices, either bank accounts or e-wallet. Pero ang in-input ko po dito is e-wallet lang and ito yung mga nasa list. Si Gcash po yung pinili ko. And right after that, meron silang offer po dito sa akin from 6
600 pesos to 40,000 pesos. This is not final pa po ha. Ito lang yung range na pwede nilang ipautang sa akin. So malalaman ko lang po ito kapag po mag-proceed ako sa next step. So click lang natin tong refer now. And then here po, meron tayong loan offer na 10,000 pesos. So hindi pa po to yung approved amount ko ha. Ito lang po yung loan offer ko. And as you can see po sa breakdown niya or sa loan summary niya, mukha siyang promising guys. So look at that one. 10,000 pesos yung loan amount nila. Ang marireceive ko na lang daw, almost buo, and 8 pesos lang yung hinihingi nilang service fee, which is ito yung binawas sa 10,000, kaya ang marireceive ko is 9,992. Itong interest rate po kasi nila na 320 is idadagdag naman to kapag magbabayad na tayo. So, hindi siya ibabawas. Pero looking at this one guys, no, mukhang okay siya. Mukhang promising siya kung titingnan natin mismo dito sa dashboard niya. Well, look at the repayment plan po. So, lumalabas po, June ako unang magbabayad, which is okay yung amount due ko dito ha. Okay yung terms of payment ko, and medyo kahit pa paano is reasonable siya. And after June, magbabayad ako by August na. And then after August, magbabayad ako by September na. To complete their 120 days to pay. O, diba? Bongga. Ang ganda-ganda ng repayment plan, ang ganda-ganda ng loan offer. Kung ito yung babasehan ko. Again, if I'm going to assess, no, kung ilulookout ko talaga tong kanilang loan summary repayment plan, igagrab ko talaga siya, guys. As in talaga. Igagrab ko talaga yung ganitong loan offer. Sino ba namang hindi, diba? And then monthly pa yung repayment. Ang tagal pa ng repayment nila. O, pero nadala na ako, guys. Ilang beses na ako nag-try sa mga ganitong platforma, ganito, walang pinagkaiba, at tinry ko yon kung legit ba talaga na matatanggap ba itong 9,992 pesos na ito. At alam nyo ba magkano na lang yung natanggap ko? 2,100 pesos na lang yung natanggap ko nun. So, biro mo, diba? Ang laki ng binagsak. And then, nakita ko sa repayment plan ko before na ang laki pala ng service fee nila. Umaabot siya ng 1,200 pesos. And then, iba pa yung interest rates niya. Kaya, ang laking scam talaga sa akin na mga ganitong loan summary talaga. Kaya, tinandaan ko yon. Kapag maka-encounter ako ng ganito, na parang deceiving kasi siya, guys. Kasi hindi pa natin alam magkano na lang ipapadala sa at. Ang tagal ko na pong nagre-review sa mga loan app, at talaga naman, based sa experience ko, hindi ko na siya i-grab. Kasi nadala na nga ako doon sa nangyari sa akin na parang na-scam ako and napaka-deceiving nung loan app. Dahil yun nga yung pinapakita niya sa akin. Of course, kakanain natin, diba? Kasi napakaganda nga naman, napaka-promising ng loan offer. Pero hindi ko sinasabing ganito si Cash Connect kasi hindi ko naman siya na-try. Pero ganito kasi yun. Ganito yung mga na-try ko na prior to this loan app na ganito yung loan summary is na-scam talaga ako. Though legit naman, napapasok talaga siya sa disbursement account mo, pero nga, hindi ka talaga matutuwa. Kasi parang almost 50% of the loan amount, yun yung babayaran mo dito at 7 days to pay lang. Well, it's up to you kung itatry nyo pa rin siya. Pag-isipan nyo pong mabuti, guys. Kasi mga ganito nga, based sa experience ko, is hindi ko po siya marirecommend yung mga ganitong loan summary. Since ito nga, ay meron siyang collaboration with Credit Cash. Si Credit Cash po, ay na-raid na nga po itong lending firm po na ito. Kaya again, pag-isipan nyo pong mabuti kasi ayaw po natin magka-problema in the long run. Well, anyway, sino ditong may Cash Connect loan na, paki-comment down below naman po yung mga experiences na para aware din po yung iba nating viewers. Well, don't worry, patuloy naman po ako magbibigay sa inyo ng information regarding mga new loan apps ngayon, no, at mga existing loan apps at mga loan apps na nagpapalit-palit na ng mga pangalan para na aware tayo. Yun lamang po, I hope may natutunan kayo sa video. I hope nakatulong tong video sa inyo. Kung nagustuhan yung video, please don't forget to like and share. And thank you for watching this video. Bye!